Nakaka-relate ako dito. Ako din. Ikaw, relate ka talaga dito. Sobra. 100%. Ikaw din. Ako din. Ako hindi. Oo nga. O tara, simulan na natin. Okay. Okay! Ay! May kwento ako. Okay, go. Ala, wala na daw siya, Richie. Okay, game. 1, 2, 3, go! Ano nga ba yung topic natin for today's video, Thea Pops? Are you Treta? Hindi, ito yung mga best friend ng partner mo. Hello everybody and welcome to Trigger! Woo! 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 Yes! Masaya. Oo, masaya. Kaya maraming salamat sa nakikisaya sa amin dito every Friday night sa panonood. Yes, just keep watching us here on YouTube, Spotify, Audible, and Apple Podcast. Basta kung saan may podcast, nandun kami. Yes, sir! So, ayun na nga. Ano nga ba yung topic natin for today's video, Thea Pops? Are you Treta? Hindi, ito yung mga best friend ng partner mo. Ano ba? Si boy best friend, si girl best friend, gano. Best friend ko kayo. may Alma eh. Oh, ito. So, start tayo sa may best friend ka ba na opposite sex? Wala. Wala akong best friend na opposite. Ito mo sa akin. Wala. Sino short hair? Ayan no. Best friend pa na. I mean, like, ever since na Ba't best friend. nabubulol ka? Wait lang guys. Water. Ito. May sasabihin ako, best friend to ha, na talagang super duper ka-close ninyo, na lahat kinikwento ninyo, lahat ng updates sa life ninyo. So talagang best buds, ride or die. Yun na. Kasi iba din yung magtotropa kayo, mag-close lang kayo, pero hindi yung, basta gets nyo na what I mean, right? Okay. Wala nga. Wala. Ako, parang... Meron. Gusto ko yung si Shanice. Okay, meron pala. Sino? Ha? Marami lang akong friends na guys talaga. I wouldn't say best friend, pero marami akong friends na guys. Friends lang, hindi naman best friend. Ikaw din. Marami naman akong friends na girls, pero wala akong best friend na babae. Kumbaga hindi partners in crime. Hindi kami dikit. Meron akong best friend partner in crime, pero bakla kasi siya. Bakla siya, tsaka meron akong beshi na guy, pero hindi ganun talaga. Hindi, yung isa confirm na, hi, Jonas Kim, I love you so much, my sissy. But the other one, friendship lang naman. Gets. Ako meron akong best friend. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon napag-uusapan namin yung mga bagay-bagay kasi dadala na siguro ng busy. Busy siya, busy ako. So parang hindi siya, parang kumbaga low maintenance na best friend. Kumbaga. Best friend mo? Oo, best friend ko. mo to. Eto kasi, shout out sa'yo, Pauline Di Maranan! Tropa natin yan eh. Let's fucking go! Oo, di ba? Yes. Kasi, siya yung, kumbaga, hindi ko rin kayo maging kaibigan kung hindi dahil sa kanya kasi siya yung reason, isa sa mga taong nagtiwala, nag-push din sa akin dito sa showbiz. Yun. So, para masasabi ko, ano yun? So, thank you. So, sinasabi ko rin, yun, best friend ko talaga yun. Ride or die and solid talaga, solid best friend. Ako din, meron din akong best friend. Dati, nung peak nung pagka-best friend namin, parati talaga kami nag-uusap. Pero since, yun nga, medyo busy na, nandun siya sa side ng low maintenance na best friend. Which is, madami naman sila, pero mostly, puro lalaki. Yung ganun ko. So, mag-isa lang siya na girl na best friend ko na low maintenance. Di naman kami masyado parati nag-uusap, pero pag nag-uusap kami, parating malala yung pinag-uusapan namin. Kung ano yung pinagdadaanan niya, kung ano yung pinagdadaanan ko. Pero hindi kami everyday nag-uusap. Hindi kami nag-good morning tsaka good night. Yun. Walang good nighty. Wala good nighty. Good nighty. Since kayo yung merong girl best friend, meron na ba kayong nagawa with your girl best friend na naging uncomfortable yung partner ninyo? Or na-threaten yung partner ninyo? Ano yung ginawa nyo na yon? Paano nyo na-resolve? Or paano nyo hindi na-resolve? I don't know.
Yeah. Eh, dati kasi sa ex ko, ano. Ako din. Dati, eto kasi, yung dati kasi yung sa ex ko, nag-live ako, tapos biglang nanood si Pao doon. Tapos ginoin ko, ganun. Tapos nag-live kami, ganyan, nag-usap kami. Kami ni Pao. Nag-live kasi ako sa Instagram and then pumasok si Pao and then, ay, dito pala si Pao. Ginoin ko si Pao. Tawa na kami doon, usap, ganyan. Tapos maya-maya parang, nag-away na kami ng ex ko kasi parang nagalit siya, ba't ganito, ganyan. So parang nakikita niya sa akin, ansaya ko daw pag yung best friend ko kausap ko. So parang, syempre parang ina-explain ko sa kanya, parang kapatid ko na rin yun. Parang, kumbaga, tropa ko, parang lalaki lang din yung treat ko dun kay ganito, ganyan. Ang dami ko nang ine-explain. Wait, yun eh. Oo. So parang, alam mo yun, di ko rin kung ano-ano na ine-explain ko. So parang kumbaga, masasabi ko medyo threatened siya. Na parang nakita niya siguro yung paano ako mag-function, paano ako tumawa with my best friend, with my friends, close sa buhay ko. So ayun, parang nakikita ko yung ex ko medyo, ganun siya, na-shock siya nung nakita niya yung gano'n kami mag-uusap. Well, hindi ko naman, nung time din naman kasi na yun, like hindi sila like personally nag-uusap pa, ganun. Pero alam niya na may best friend ako na ka-close ko talaga. So, ayun. medyo, ano to, hindi ko alam kung... Dapat mag-i-air ito. Kung dapat i-air ito eh, pero... Ay, sa tingin nyo. Sige, Ko na lang yung mga words. kukwento ko na lang. So, hindi naman past yung nangyari sa amin ng best. May onting history lang. Ganun. Kasi sinabi mo yung name kanina. Hindi, wala pala kaming past. Wala din kami history. Joke lang. Start din kasi yung pandemic. Naging close kami ni best friend ng pandemic kasi po video call, ganun. Tapos, alam mo, uso ng Discord. So, ang dami namin sa Discord, ganun. Tapos, hanggang sa nagkikita-kita na kami, ganyan. Hanggang sa natapos na yung parang past namin, hanggang sa nagtuloy-tuloy, parang yung tingin ko sa kanya, parang kapatid ko na ganun, na never ko na talaga nakikita na magkagusto sa kanya or hindi ko alam kung nagkagusto ba talaga ako sa kanya eh. Diba? Hindi, parang gusto mo lang talaga siya as a person pala. Gusto mo talaga siyang friend. Logic lang ba? Oo, kasi parang lahat ng problema ko and yung problema niya, napag-uusapan namin. Tapos, parang chill lang naman talaga kami. Like, wala, parang si Jeff lang yun na nag-uusap tayo, tapos nagkukwentuhan tayo, tapos tapos na. Parang ganun lang. Hanggang sa, yun nga, na girlfriend na ako, ganun. So, mali ko din kasi hindi ko na nakwento yung sa side na yun, sa side ng best friend ko. Hanggang sa nalaman niya. Na may past na konti. Konti lang. Naggaling pa sa iba, gano'n, hindi galing sa'yo. Alam mo yung kwento? Joke. Pero, yun nga, hindi alam. So, sobrang laking factor nun na dapat sa simula pa lang, alam na kagad nung partner mo yung kung sino yung... Paano kayo naging friends, yung relationship nyo. Lalo na ngayon sa situation ko ngayon, importante siyang tao para sa akin. Kasi ang laking support din na binigay niya lalo na nung nagsimula mag-artista. So, siguro yun yung lesson na tutunan ko dun. Na sabihin mo na lang. Hindi ka naman siguro i-judge ng tao kung gusto ko talaga niya. Ikaw ba, Thea, I have a question for you. Since girl tayo parehas, kung, let's say for example, yung partner mo. Ngayon, girl. Before. Depende sa mood. Pero, ikaw ba, Thea, like say for example, may girl best friend, yung partner mo. Ganyan, na close levels, update and everything about the personal life. Like, would you be okay with that? The mic is on you. Wala, hindi ko alam. Honestly. Like ngayon ha? Pag iniisip ko ngayon, parang medyo uncomfortable ako. I wish I wasn't. But just being honest, I think I would be uncomfortable.
Siguro it depends din talaga kung gaano na sila katagal na friend. What if before pa talaga? Parang it's just weird kasi if nauuna pa magkwento yung partner mo dun sa best friend niya kaysa sa'yo. Technically, ikaw na yung parang life partner niya or magiging life partner niya. Dapat ikaw yung una niyang takbuhan with kung ano man yung problema niya or whatever. Pero kung mas comfortable ka pa na i-share sa best friend mo, parang, ano bang silbi ko? Oo. So, ako, honestly, medyo uncomfortable. Bakit ikaw, Jessica? Depende din sa kung kailan pumasok yung girl best friend sa life niya. If it's like before me, then it's... 2005 okay lang. Before you talaga. Oo. Okay. Okay. Before you nga? Before me, tapos ganun, like, update and everything. Okay lang kasi ginagawa ko rin siya sa best friend ko eh. Kasi kung, like, swerte na lang yung partner ko kasi bakla. Yung... Kaya nga, your best friend's not straight. So, paano kung... Hindi ko kasi binibase sa gender eh. Sa kung girl man yung best friend niya or boy man yung best friend niya na everyday ina-updatean niya. Like, I don't care. Again, it all boils down to the intention. And I lay my trust nga again sa partner ko ng fully. So parang, the only thing na magagalit ako, na I would say, this is stupid, is pag he spends more time with that person rather than... Babae, malalaki, bakla, tomboy, butiki, babi. Yeah, pag he just, kasi, yes, kung lahat, mas malaki pa yung ano niya, yung part niya, ng bigay ng time doon ako nagagalit kasi I love quality time din eh. So, ayun. And like parang, I really believe na if a person really loves you, they will allot time for you. Ganon talaga. Part of the effort yun eh. Ano masasabi niyo dun sa thought na kung ikaw yung partner, parang ikaw na rin dapat yung best friend nung partner mo? Dapat. It should be. Dapat ganun. It should be, oo. Kasi, why would you wanna spend the rest of your life with someone na hindi mo parang best friend or hindi mo best friend? Like, that would be so boring. Dapat you have fun with them as well. Hindi lang kayo lovers na talagang romantic. May kagaguhan din kayo. May mga kalokohan din kayong ginagawa. So, I'd rather do that. Speak, queen, preach. Oh my God. Preach. Ito. Kailangan mo rin bang maging friend ang best friend ng partner mo? Pwedeng friend, but doesn't require you. Or actually, we can broaden it. Kailangan mo rin ba maging friends yung friends ng partner mo? You can be friends with them, pero doesn't have to be super duper deep na parang lahat din kakwento mo sa kanila or whatsoever. Hindi mo kailangan maging super close, pero kailangan may relationship lang kayo kasi kung magtatagal tayo, magtatagal nito mga taong to sa buhay mo. Yeah, and if kayo magpapakasal, by the end of the day, ito yung magiging ninong at ninang ng anak nyo. Pati package deal kasi yan eh. Yeah. Like, kung juwain mo ako, ginawa mo rin yung mom ko, yung dad ko, yung lahat ng kapatid ko, lahat ng kaibigan ko, kasama yun sa... Yeah. Tama. Tsaka hindi mo din makikilala yung partner mo pag hindi mo nakilala yung mga kaibigan niya. Yeah. Kasi kaya ganun yung tao na yun. Kasi dahil din sa mga kaibigan niya. Well, not all the time though. O tsaka mo nga, kaya mo nga pinakilala eh, di ba? Kasi gusto mo rin na makita ng partner mo na kung ano kang klaseng pagkatao talaga. Like kung ano ka sa friends mo, kung ano ka pagiging, kung ano ka as a anak, kung ano ka as someone na, alam mo yun, nasa public, out there, kung ano ka talaga. Part sa pagiging, pag nasa in a relationship ka, and part as someone na, as kaibigan din. Kailangan ma-present sarili mo. Papansin mo din yan eh, di ba? Pagkasama natin yung mga kaibigan ko, Jeff or Sean. Di ba iba ako mas tarantado o ganun, mas loko-loko ako. Siyempre, kailangan mo din mapakita yun sa partner mo kasi ikaw yun eh. Oo, yun yun. Ikaw yun eh. So, ano yun? Mapapakita mo na siya pag matagal na kayo. Paano kung ayaw ng babae nun? Tama. Eh di, wala din. Sayang lang yung effort. Tsaka eto din, no? May case kasi na parang umabot sa point dahil eto nga, si partner mo, parang, let's say, lack of a better term, insecure na
ganun yung mga kaibigan, parang ayoko. Oo, may girl best friend ka pa. Bakit ka ganyan sa kaibigan mo? Ganito, ganyan. So parang umabot sa point na parang pinapili ka niya. Ano, si girl best friend mo or ako? May mga ganun eh. So anong thoughts niyo dun? The ultimatum part. Intense. Yung may best friend na ano talaga na opposite sex. So like, what would you... Pero sa akin, tingin ko naman, as long as reasonable naman yung partner mo, There must have been something wrong para dumating sa point na yun na papipiliin ka niya. Kung maayos naman talaga yung partner mo, di ba? Kasi bakit naman siya magdududa kung wala siya pagdududahan? Di ba? So thoughts ko lang dun, siguro if that comes, parang ayusin mo lang yung pakikitungo mo sa best friend mo, I guess. Diba? Kasi kung yung best friend mo rin naman, maiintindihan niya naman yun eh. Limits lang talaga siguro. Talaga. Ako, eto, may tanong ako sa inyo. Meron bang time sa relationship nyo na yung partner nyo ayaw sa mga kaibigan nyo? Na-try ko na ayaw sa iilang mga kaibigan mo. Iilang mga kaibigan. Iilang mga kaibigan. Yung mga iilan ba yun? Mga importante ba yun sa buhay mo na sobrang close mo talaga? Nakasama mo nung bata ka pa? Hindi naman, hindi naman. Hindi naman. Yun ang mga katropa ko lang, gano'n. Mga medyo close din naman. Pero para sa akin, okay lang. To the point na kaya mo bitawan yung friends mo na yun para sa kanya. Fuck. Tingin ko, Di mo kaya? kaya. So kaya mo. Kaya mo. Magtatanong lang. Kaya! Kaya talaga. Fuck them friends, bro. Mataas na yung pa! Ako din. Okay ba? Ako kasi na-experience ko kasi yung pinapili, hindi naman pinapili, pero parang ayaw kasi nung ex ko dun sa best friend ko. Umabot sa point na ayaw niya talaga akong makasama si and pati nga din si Kyle, yung isa ko pang best friend. Lahat ng mga best friend. Oo, kasi mga bad influence daw. Kaya boyfriend niya yung bad influence. Pero, hindi. Pero yun nga. So, nahirapan ako sa mag-decide no na ala, paano yan? Bakit pati mga kaibigan ko mga lalaki, pinipigilan mo ako makasama? So parang umabot din sa point na hindi naman talaga kami nakikita. Kasi syempre, tayo mga lalaki, uy, ano plano mo? Ganun. Di ba ganun, simpleng tanong lang naman yan. Tapos kung hindi mag-reply, parang, okay, walang pake, ganun. Walang plano, ganun. Ang tagal namin na ganun. Chat siya ng chat, ganun. Ano yung plano mo? Hanggat sa parang napansin niya na ayaw ako na itong babaeng to. So, hanggang sa, nung nag-break kami, bumalik ako sa boyfriend ko. boy best friend. Boy best friend ko. Kaya nga. So, Sorry. Go. So kasi parang napapansin ko lang din na parang isa sa mga maayos na way gawin kapag kunwari nagka-partner ka na and then you have the opposite. Opposite. Hater! So, perfect ka. Kanina nga yung family. De kasi kaya parang, kunwari, syempre, kung may girl best friend ka and then nagkaroon ka ng partner, syempre, proper way to do is pakilala mo. Diba? Yun nga, pakilala mo. Dapat i-bring up mo na yung ganyan kaagad. Kasi kung... Paano pinakilala mo nga tapos ayaw nga? Well, habang maaga pa, tapos tapusin na. Diba? Di kasi, parang siguro ang unfair din naman sa side ng, alam mo yun, na hindi man lang niya binigyan ng chance para makilala talaga yung best friend na yun. So parang, ayun, sana, yun nga, kailangan lang talaga na magkaroon ng bonding na at least magkasama man lang or pakilala ng maayos. So, para sa akin, yun yung ideal way na para gawin kung may partner ka na and you have girl best friend. I have a question. Oh, go. Okay, si Jack. Si Jack, meron siyang girl na dinidate.
Na okay daw, as in perfect, pag magkasama sila. Pero, yung friends ng girl, hindi niya trip yung ugali. Tapos, kapag kasama ni girl, yung friends niya, nagiging ganun din yung ugali niya. Nahahawa. I don't die, multiply. Oo, exact. Pero hindi natin sure kung baka ganun talaga si girl or nahawa lang talaga siya sa friends. So, What are our thoughts? What were our thoughts? They're still together, by the way. Oh, pero in-advise namin sa kanya na wag na kasi super binabadmouth niya yung friends ng girl. At sinabi namin na mag-package deal yan, oy. Naniniwala kayo na sa kasabihan na tell me who your friends are so that I could tell you who you are? Yes, I believe in that. kaya ako, like, if hindi mo gusto sa friends ko, ibig sabihin at some level, hindi mo din ako gusto. Kasi most likely, medyo marami kaming similarities. Kaya ako nga sila friends eh. Kaya nga, ayaw ko kayong pakilala eh. Talaga ba, Lucas? Talaga lang eh. Cheska, take the wheel. May question ako dapat kanina eh. Eto. May question for Vince. May ginawa ba? Specific. Hindi kasi, ito yung thought na hinohold ko kanina habang nagsasalita siya, tapos bigla lang nakakat. Okay. May ginawa ba yung mga best friends mo na nakita nung girlfriend mo at that time na bad influence nga ba talaga sila sa'yo? Or huna-huna niya lang yung nag-assume lang siya na bad influence lang talaga sila? Bisaya yung huna-huna. Bisaya ba to sa... Wala. Sorry. Oo. I think nag-coup sila, tapos nang tatrash talk si Aki. Nakita ng part. Nakita ng girl. Yun! Ang kalaro na ito. Oo. Tapos iniimbitahan siyang mag-pro-life. Tapos nakakairita ng ingay. Ganon! Ininbitahan mag-networking. Kasi parang ano kaya nag-trigger sa kanya na isipin na bad influence yung mga friends mo? May nakita ba siya? Hindi naman si kasi malakas talaga kasi mang-inis yun. Which is parang ako lang, malakas ako mang-asar. So, alam mo yun yung simpleng joke na, kunwari, pupunta kami sa DLS, pupunta kami sa Tambayan, tapos kunwari, biglang darating yung ex ko, biglang sabihin niya, oh, Vince, bago! Teka pa kahapon, short hair ah. So, yung mga ganang bagay, yung mga ganang bagay, inis na inis yung ex ko. Na parang, so ako din, niniwala ka ba dyan sa batang yan? Seryoso ka ba? So, hindi ko alam kung mali ba yung ginagawa o hindi ko din. Siya kasi yun eh. Teka lang. So, bakit ko pipigilan, di ba? Question, kailan ba to? High school days ba ito? College. College. College na kami. Kulang lang din talaga trust ni girl sa'yo. That's why. Kaya hindi talaga trip ni girl yung mga ganun. Ibig sabihin, hindi din niya talaga trip yung ugali mo. Kasi ganun. Ganun ka rin eh. Oo. Ganun ka sa amin. Mas bastos ka pa nga eh. San, di ba? Huwag mo ilaglag. Ito yung pinakamalala eh. Kahapon nag-extension siya eh. To end this, kung ikaw yung best friend, lalayo ka ba kung naging issue ka na? Oo. Oo, sige. Explain mo na. Nauna ka na eh. Well, ako kasi parang, syempre kaibigan ko mahal ko yung kaibigan ko eh. Respetuhin ko yung relasyon niya. Tsaka parang yun din yung way ko na para ipakita ko sa best friend ko na mahal ko siya. Sinusuportahan ko siya na ayaw ako ng sige, ako na lang mag-a-adjust. Kayo na bahala kung anong gusto niyo mangyari. Ikaw na bahala. Ako, ikikip mo yung friendship natin. Bigay ko na yan sa'yo. Basta ako, support ako sa'yo. Ako, wala akong issue or anything about you guys. So parang, kumbaga, maiintindihan naman siguro yun ng, syempre, ng best friend mo na may karelasyon na bakit ganyan din yung initial reaction mo. Kasi, syempre, yun nga, mahal mo siya and ikaw yung best friend. Kumbaga parang nag-a-adjust ka lang din. I don't know. Opposite. Hindi ako lalayo. Kasi parang ba't ako lalayo purposely? Like alam mo yun, ba't talaga ako mag-give space? Alam mo yun, like parang wala naman kaming ginagawang masama and best friend ko yun. So parang ikaw like say for example, let's say
ikaw, like yung jowa nung best friend ko, ikaw din, you're also like taking something away from me. Kasi parte din yan ng buhay ko eh. So parang, pero hindi naman, guarantee, rest assured, na wala naman talagang something sa amin or wala namang, talaga. Paano nga kung talagang medyo unreasonable lang din si girl? Talagang At talagang pinag-aawayan talaga ikaw. Masyado na kayo nag-uusap ganun. Super close niya. Naging insecure na si girl. Sige na lang, hintayin ko na lang mag-break sila. Wow! Yes, and then, Yung mga tipong girl best friend na lang. and then sasabihin ko na lang sa let's say sa best friend ko, I told you so. Paano hindi mag-break? Okay, goods. I'm happy for you guys. Nakakayanan mo. Ibig sabihin, kaya mong wala ako as your best friend. So kung ganun, talagang mag-out of the picture ka na. Oo, kasi nawala na yung silbi niya as my best friend eh. Jowa mo ako! Iba kasi turing ko sa best friend ko talaga. Like as in, like si Jonas, let's say straight siya. As in, love na love ko talaga yun. Kasi alam ko malala na yung pinagdaanan namin. Tira mo, maiiyak ako. So parang, why? Wala bang, ito bago lang to sa buhay mo eh. Ba't mong, alam mo yun? So, okay, next. Ako kung may best friend, siguro gets ko naman yung point ni Cheska. Pero at some point lang, maybe, syempre bigyan ko rin ng space naman dapat. Talaga. Respetuhin ko rin yung Kasi, let's say si best friend ko. Di naman lalayo. Parang, bigyan mo na ng distance. Lang, hayaan mo sila. Kasi, pinili naman ng best friend mo yun as partner niya. Respetuhin mo yung decision niya na yan yung gusto niya makasama. Huwag mo ipilit yung sarili mo. So, okay lang. Diba? Parang, yeah. That's it. That's my 2 cents. kasi hindi naman kami everyday nag-usap ng best friend ko eh. So parang, that's also like space na rin. Diba? So parang minsan-minsan na lang parang once a month. Wala na din talaga yun. Parang, okay. Siguro sa part na yun, lalayo lang ako pag sinabi na ng best friend ko na kailangan ko nang magbigay ng space. And gagawin ko siya kasi yun yung sinabi niya eh. And plus, i-make sure ko naman na nandito pa din ako para sa kanya kahit may space. Kasi best friend ko siya eh. Parang see you na lang next time. Oh, no goodbyes. See you later. Di naman ganun kababaw yung friendship niya na mawawala lang siya ng ganun. And that's what's nice about friendship kasi you never get to break up. Totoo. You never get to separate and break up. Kumbaga sila may chance sila magkahiwalay pero yung best friends or friends, wala. They're just there. I mean, they're gonna have their time, like they're gonna have their partners din, ganon, blah blah blah. Pero nandiyan lang naman sila. Pero alam mo, minsan may ano talaga eh. May breakups naman yung friend. Oo. Mas mahaba lang yun. Hindi, ang tawag doon, FO. Friendship over. Because nag-try-door, ganon, nagkasakitan na. And yun yung toxic friendship. So, ibang topic na naman yon. Yes, sir. So, ayan na nga. Thank you so much for watching. Ayan. Threatened by Partners BFF. Hope you guys enjoyed this topic for today. Ayan. Don't forget to follow us here on our YouTube channel. Jonah! Don't forget to follow us here on our YouTube channel, Spotify, Audible, and Apple Podcasts. Yes, at kung na-threaten na din kayo sa partner ng boyfriend nyo or ng girlfriend nyo, comment nyo yan yung mga experiences ninyo. And again, if you have any suggestion na topics or you have questions or whatever it is that you want to talk about, just comment it down below and maybe we'll discuss that next time. Thank you. See you guys!